we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. At Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. For today's Sunset Prayer meeting, Naka-video na rin po tayo, naka-record na rin po tayo ngayon. Bagamat hindi natin may pasok kaagad sa FB live streaming, I don't know kung paano gagawin ni Pastora Sandra. Salamat dahil may share pa rin natin ito sa mas marami. Salamat sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang Facebook Live, okay? At ang other platform pa, ito ng YouTube, TikTok, Spotify. At August 3 na po ngayon, 2026, tama po ba? At napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon. A heart that honors God. Ang tema na sasagutin po natin, how can we have a heart that honors God? Paano nga ba tayo magkakaroon ng puso na talagang nagbibigay parangal sa harapan ng ating Diyos? Tinatawagan na po natin ang ating pastora sa PF Kalapakuan Chapter. Walang iba kundi si Pastor Jane Corporal Pasaporte. Nak, is your turn. Salamat po, Tay. Ayan, audible po ako. Loud and clear. Sige po. Ayan, isang mapagpalang gabi po. Ayan, gabi naman na. Sa buhay ng bawat isa, siyempre sa ating mga tigapanguna, okay, sa ating bishop, sa ating mamiglo, at sa ating senior pastor, maging sa lahat ng district heads. Good evening po. At ganun din ng ating mga pastor. Ang ingay ni Prince, pagsabihan mo nga. At ganun din po sa lahat ng ating pastoran at maging sa ating mga OFW na matyagano na palaging masigasig na dumadalo sa gawain nating mga ganito. At maging sa lahat ng kapatid na kasama natin sa oras na ito, isang mapagpalang po. Kaya sa oras na ito, ang ating pong pagbubulayan ay matatagpuan po sa aklat ng mga awit. Okay? Chapter 103 verses 1 to 5. Ito po yung nakasaad, mga kapatid. Sabi niya sa verse 1, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At lahat ng nasa akin, magsipagpuri sa kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na pangalan niya. Verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaang mabubuti niyang gawa. Verse 3, ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Verse 4, sa bingit ng kamatayan ako'y inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Last verse, sa sarili ang dulot niya'y kasiyahang habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat Panginoon sa word mo sa oras na ito. Turuan niyo po kami, Panginoon, sa iyong salita at hayaan mo sa oras na ito ang aming mga puso, Panginoon, ay patuloy niyo pong pakalinisin. Patawad, Lord, sa lahat ng aming pagkukulang at ganyan din, Panginoon, sa lahat ng mga nagkasala sa amin, Panginoon, patuloy din po kaming nagre-release ng forgiveness, Panginoon. Salamat, Father God. Pagtuloy mo po kaming samahan sa oras na ito. We invite your holy presence, Panginoon. Be with us, Lord God. And we declare victory in Jesus' name. Amen. Ayan. So, isang mapagpalang gabi po ulit. Ang topic po natin sa oras na ito ay a heart that honors God. Amen. So, alam niyo po, bilang isang Kristiyano, isa sa dapat na palaging everyday lifestyle na dapat natin ay yung puso natin laging ino-honor ang Diyos. Amen po ba?
Amen. At sino po dito sa oras na ito yung naka-receive na ng answered prayer sa Panginoon? Amen. 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 O sino naman po dito yung nakabayad na ng mga bills? Yay! Amen. Natatawa si Ate Marie. Amen. Mabayaran ni Lord ang mga bills natin. O sino naman po dito yung mga nagpe-pray pa lang ng pambayad? Amen po ba? Amen. At sino naman po dito yung nag-harvest na doon sa mga itinanim niya sa Lord? Alam niyo po, ang bawat isa sa atin, Lord, sa atin, no, ay patuloy na dumaraan sa iba't ibang season ng buhay natin. Okay? We are experience different seasons, no, in our life. Some are maaring yung iba ay nagse-celebrate sila, no? They're celebrating something, maybe promotion o ano mga biyaya ng Diyos yan. Maring yung iba ay they are in a season of waiting, no? Meron silang hinihintay sa Panginoon. Maring yung iba ay nakakaranas ng nasa season sila ng grieving. Amen? Katulad ng ating Pastora Donna, no? Na nawalan ng isa sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen? At maring yung iba naman ay nag-harvest na, no, po sa ani nila, doon sa mga itinanim nila sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, ang isang bagay lang, no, ang naisipaalala sa atin ng Lord na saang season man tayo, wherever season we are right now, no po, hayaan natin na especially kapag ito ay a season of struggles, no, season of waiting, no, na parang minsan ba parang walang nangyayari, no, doon sa mga bagay na pinagpe-pray mo sa Panginoon. And God is reminding us today that we should not focus on those seasons. We should not focus on those struggles. We should not focus on our problems, but we should focus on God. Amen po ba? Amen. And bakit kailangang mag-focus tayo patuloy sa Panginoon? Why? Kasi kapag nagpo-focus ka doon sa mga pinagdadaanan mo, or doon sa circumstances mo, parang sinabi mo na hindi ka kayang tulungan ng Panginoon. Amen po ba? Parang sinabi mo na ang Diyos ay maikli ang kamay para abutin ka, para pagpalain ka. And alam niyo po, yung heart that honors God, amen, ay patuloy na nagpo-focus sa Panginoon. At kapag tayo ay nagwo-worry na, natatakot na sa Panginoon, our heart does not honor God in that way. Hindi po natin nabibigyang lugod ang Panginoon. Amen? Why? Kasi nawawala yung faith natin. And we know that only faith pleases God. Amen po ba? Amen? Kaya nga hayaan natin na sa oras na ito, patuloy tayong magpaturo muli, no, sa Panginoon na palagi tayong magkaroon dapat ng puso na laging ino-honor ang Panginoon. Okay? Hayaan natin na si Lord. Alam niyo po, itong preaching na ito ay paano mo nga kay JR yung password. Itong verse na ito ng Psalms 103 ay actually hindi ito para sa crowd, no, na kinakausap ni Haring David or kung sinulat man niya ito para sa iba, but ito ay personal conversation niya, no. Ito ay kanyang conversation para sa sarili niya. Why? Because sometimes ang puso natin nakakalimot. Nakakalimot tayo minsan doon sa mga bagay na ginawang kabutihan ng Diyos, mga pagpapala ng Diyos, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok. At hindi po natin na o-honor ang Panginoon doon sa bagay na yun. Kaya nga sa oras na ito, ang ating temang sasagutin, is how to have a heart, no, that honors God. Paano nga ba magkaroon ng puso na laging nagbibigay glory, nagbibigay lugod, nagbibigay papuri sa ating Panginoon. Walang ibang ino-honor kundi ang ating Panginoon. Sabi po doon sa ating binasa, kapatid, sabi niya sa verse 1, si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa aking magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na pangalan niya.
Si Yahweh ay pupurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaligligtaan mabubuti niyang gawa. Okay? Okay, a heart that honors God. Okay, our point number 1, always remember His goodness. Okay? Let us always remember God's goodness. Amen po ba? Amen. Let us bless the Lord, no? With our soul by remembering His goodness. Alam niyo po, lahat ng meron tayo, amen, yung family natin, yung ating mga yung buhay natin, yung ating mga anak, yung ating asawa, yung ating trabaho, yung ating business, everything that we have ay biyaya ng Panginoon. Even the breath that we breathe, no, yung hininga natin, okay, ay biyaya ng Diyos. At alam niyo po kung anong maganda roon. Amen. Na kahit na hindi natin hiningi. Amen. Amen po, no? Kahit na hindi natin hiningi, mga kapatid, ay binibigay ng Diyos. Sabi sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above. Amen. Kaya lang minsan, no, gaano man kadami yung blessing natin, no? Minsan, yung mga pagpapala natin, kapag meron lang tayong isang problemang dumating, the sad part, no, is nakakalimutan na natin yung ibang blessing natin. Amen? Kahit baka anong karaming blessings yan. Pag may problema tayo, minsan nakakalimutan natin yung kabutihan ng Diyos. Nagwo-worry na tayo, natatakot na tayo, no? Amen? Masyado na tayong nag-aalala sa mga bagay-bagay. Yung puso natin, imbes na nagbibigay honor sa Diyos, no? Napuno na ng pangamba. Amen? Napuno na ng doubt. Amen. Where is your faith, no? Nasaan na yung faith mo doon, kapatid? Amen. Alam natin na hindi mayaalis, no, bilang sa isang tao, pero sa oras na ito, tinuturuan tayo ng Diyos. Amen. Na laging maging mapagtiwala sa Kanya. Let us remember yung past, yung goodness niya nung nakaraan. Kung mabuti siya noon, mananatili siyang mabuti ngayon. Amen po ba? At mananatili siyang mabuti bukas at magpakailanman. Amen? Diba? He is the same. He never changed. Hindi siya nagbabago. Kung ikaw, kapatid, minsan yung faith mo medyo palobat na, amen? O kaya naman, katamtaman lang, amen po ba? Minsan, aminin natin, yung mga faith natin, minsan bumababa, tumataas. Pero alam niyo po, isang bagay lang ang nais kong ipaalala sa inyo, na minsan dumadating man tayo sa mga ganong pagkakataon, nais ko lang maalala nyo muli, no, na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Amen? Mabuti siya palagi. Amen? He is always good. All the time. Amen po ba? Lagi siyang mabuti. Amen? Kaya masyado tayo minsan nagpo-focus, no, dun sa mga bagay na wala tayo. Nakalimutan na natin kung gaano tayo ka-bless. Amen? Hindi man tayo financially blessed, pero grabe yung good health na meron tayo, yung family, yung relationship, amen, yung ministry, amen, yung financial, ano lang yan, bonus lang yan, amen po ba? Amen. So let us have always that heart that honors God. Let us remember lagi yung kanyang kabutihan sa buhay natin, kahit gaano pa kalaking problema yan, amen po ba? Hayaan natin na lagi nating maalala, no, sa puso natin, alalahanin natin lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kapag ba napapagod na tayo sa ministry, nagrereklamo ka na ba, kapatid? Amen po ba? Amen. Kapag ba madami ng gastos sa ministry, sino yung maraming gastos sa ministry? Maraming pledge. Amen po ba? Amen. Ay, nanunumbat ka na ba? Amen. Pero grabe, no? Kita nyo naman kung gaano yung pagpapala ng Diyos kapag nagtatanim ka sa Panginoon. Amen. Alam nyo po, a heart that honors God is always filled with gratitude. Laging masayang nagbibigay, laging excited na maging parte ng gawain ng Panginoon, no? At all circumstances. Minsan nga, yung may mga kapastoran tayo minsan, no, kahit mga kamanggagawa, di ba? Kahit sa buhay na lang ng ating pastora Josie nun, di ba? Yung kanyang pinagdadaanan. Pero sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, masaya pa rin siyang dumadalo sa gawain, nakikiselebrate. Amen po ba? Amen. Sana lagi yung puso natin ganon, no?
and it really honors God. Amen. Maging mapagpasalamat tayo. Okay, ang mapagpasalamat ang pusong inaalala palagi ang kabutihan ng Diyos. Sabi niya sa Psalms 107 verse 1, "Give thanks to the Lord because He is good. His love endures forever." Amen? His love lasts forever. So, huwag tayong tumulad, no, sa mga Israelites. Ano po bang ginawa ng mga Israelites? Amen po ba? Okay? Pagkatapos na hatiin ng Diyos yung dagat para sa kanila, after that, nagreklamo sila. Amen? Okay? Pagkatapos na magpaulan ng mana ang Diyos, nagreklamo pa rin sila. Pagkatapos na magpabukal ng Diyos ng tubig, no, doon sa bato, anong ginawa nila? Nagreklamo pa rin sila. Nakalimutan na nila agad yung kabutihan ng Diyos na ginawa ng Diyos sa buhay nila. Amen. So, hayaan natin, no, na huwag tayong maging ganon, kapatid. Amen. Hayaan natin na palagi nating alalahanin, no, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Ang Diyos natin ay palaging tutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Okay? At magagawa natin, no, kung ma-honor natin ng Diyos, okay, ng ating buong puso, kung tayo ay palaging nagpapasalamat. Kung tayo ay palaging may pusong nagpapasalamat. A grateful heart honors God naturally. So, instead po na mag-complain, no, ano po dapat palang gawin natin? Syempre, okay, we should start thanking God every day, no? Lagi tayong nagpapasalamat, magising pa lang, no? Dapat nagpapasalamat na tayo. Alam niyo po ba, kapag paggising ko sa umaga, para sa akin, kaya tawag ko doon, it's really a brand new day. Bakit? Kasi isang bagong opportunity, isang bagong pagkakataon, yung mga pagkakamali mo, hindi mo man maitatama, at least hindi mo na gagawin ngayon. Amen po ba? Sa isang bagong umagang bigay ng Diyos, isang bagong pag-asa palagi ang kaloob ng Panginoon. No? Okay, so we should thank Him, no? Even doon sa maliliit na blessings, maliit, malaki, dapat palagi tayong nagpapasalamat. The more na inaalala natin yung kabutihan ng Diyos, mas yung puso natin ay the more our hearts will worship Him. Amen? And we honor God by that. Okay, so let us have a heart that honors God by remembering His goodness. Amen? Pangalawa po, sabi po doon sa verse 3 and 4, sabi niya doon, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Amen? So, how to honor God, no? How to have a heart that honors God. Amen? Remember God's mercy. Amen? Sa paanong paraan? Okay? Okay? That we are going to remember God's mercy. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos is yung kanyang mercy. Amen? Bakit? Kasi kung tayo ay huhusgahan based dun sa ating mga kasalanan, kahit isa, walang makakatayo sa harapan ng Panginoon. Walang harapat dapat. Amen? Lahat ang katotohanan iyan, mga kapatid. Alam niyo po, isang bagay ang masarap panghawakan. Ang pangako ng Diyos. At ano po yung mga pangako na yon? Konti lang to, pero ang dami po nito. Sabi sa Lamentations chapter 3 verse 22, sabi niya, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamahalo. Kabahagan mo'y walang kapantay. Amen? Ibig sabihin, hindi siya nagbabago, no? Yung kanyang kahabagan. Amen? It lasts forever. Sabi niya doon sa verse 23, ito'y laging sariwa bawat umaga. Ibig sabihin, every morning, amen, ay patuloy na isang biyaya mula sa Diyos. Amen. Katapatan mo'y napakadakila. Amen. Sa Isaiah 1:18, sabi niya, though your sins are like scarlet, sabi niya, they shall be as white as snow. Ibig sabihin, kahit daw kasimpula ng scarlata yung kasalanan natin, ibig sabihin, sobrang makasalanan tayo. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, gagawin niyang kasing puti ng niebe.
Sabi niya din sa Hebrews 8 verse 12, sabi niya, "For I will forgive their wickedness." Amen. "And I will remember their sins no more." Grabe, no, kapatid? Wow. Amen. Sabi ng Panginoon, hindi na niya aalalahanin ang ating mga kasalanan. Amen. So, every day we receive mercy. Every day, pinapatawad tayo ng Diyos. Amen po ba? Every day, nagbibigay ng opportunity ang Diyos sa atin. And with all that, kapatid, how do you honor God? Okay? With your heart, by remembering His mercy. Paano nga ba? Paano nga ba natin? Kapag ba may kapatid ka sa Panginoon na nakasakit sa'yo, sinadya man o hindi, magpo-post ka na ba agad sa Facebook, no? Sa social media? Magpaparinig ka na ba? Na si ganito, si ganyan. Amen po ba? Kahit hindi ka magbanggit ng pangalan, alam mong siya yun. Amen po ba? Amen. Kapag ba may makasalubong mo yung taong may ginawa sa yung mali, amen, liliko ka ba? O haharapin mo siya ng buong puso? O patatawarin mo siya? Amen. Kapag ba nagkita kayo sa gathering, no? Halimbawa, sa church, no? Okay? Ngingitian mo ba siya na parang ngiting aso? Amen po ba? Kapatid, hindi natin na-honor si God kapag ganun yung ating ginagawa. Amen? Hindi ganon yung bagay na itinuro sa atin ng Panginoon. Ano po ba yung bagay na itinuro? Di ba narinig naman natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos? Sabi doon, sabi niya sa Matthew 5:44 at sa Luke 6:27, sabi niya, amen, lagi tayong magpatawad. Mahalin mo nga daw ang iyong kaaway eh. Love your enemy as you love yourself, 'di ba? Yung mga taong yung enemy mo nga daw, instead na i-curse mo, i-bless mo pa sila. Amen po ba? And sabi doon, ang maging doon sa golden rule, 'di ba? At syempre kung ano yung gusto mong gawin sa iyo, dapat gawin mo rin sa iba. Amen. At ganun din ang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Alam niyo po, nung tinanong ni Apostle Peter, ang ating Panginoong Yesus, kung ilang beses ba dapat magpatawad, hindi naman numbers ang binibigay ng Diyos kay Pedro eh. Amen? Ang ibig sabihin nun, kasi grabe, 7 times 77 every day. Ibig sabihin nun, kapatid, gawin mong lifestyle yung pagpapatawad. Because we have a merciful God. And with that, no, we honor Him. Amen? Kasi kung ikaw ay pinatawad niya sa dami ng kasalanan mo, you should also be merciful to others. You should also be merciful doon sa mga kapatid mo, sa Panginoon. Amen? Na nagkakasala, na hindi pa ganun kalalim sa Panginoon. Amen po ba? Hayaan natin na lagi tayong magkaroon ng pusong nagpapatawad. Amen? Okay? Let us honor God, okay, by remembering His mercy. Diba? Yung prodigal son na lang eh. Diba? Grabe yung ginawa niya. Grabe, talagang winaldas niya yung hindi pagrespeto, tapos kinuha niya talaga yung kanyang mana, tapos naglayas siya, winaldas niya. And then grabe yung mukha niya din, no? Para bumalik. Amen. Pero yun yung bagay din kasi na tinuturo sa atin ng Lord, kasi ganun magmahal ang ating Panginoon. Amen po ba? Na kahit na gaano tayo magkasala minsan, God is always open arms. Amen. Lagi siyang open arms na tanggapin tayo. Amen. Kaya nga, kung ganun ang Diyos sa atin, kapatid, if God treats us like that, no? Kung ganun tayo tinatrato ng Panginoon, amen, hayaan natin, kapatid, na ganun din natin tratuhin yung ating mga kapatid sa Panginoon, yung mga taong hindi man nating kapatid pa, no? Maging yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Mas lalo, higit sila kasi hindi pa nila alam yung kanilang ginagawa. Hindi nila nauunawaan minsan yung mga bagay na ginagawa nila. Amen? So, ayan natin, no? Let us honor God. Let us have a heart that honors God by being merciful also to others. Amen? By being a forgiving heart. By having a forgiving heart. Understanding, no? Amen. Magbigay tayo palagi ng pagmamahal, pagpapatawad at pangunawa. Amen. At sa bagay na yon, nabibigyan natin ng honor ang ating Panginoon. At yung ating pangatlo, sabi po doon,
Sabi po doon sa Psalms 103 verse 5, doon sa ating binasa, sana yun, sinulat ko kasi. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan, habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. At panguli, how to have a heart that honors God? First, by remembering His goodness, that God is always good. Second, by remembering His mercy. Amen. That God is a merciful God, and so we should also be merciful to others. And yung pangatlo po, we should remember His faithfulness. Amen. Tapat ang Diyos palagi. Amen. Sabi mo nga sa sarili mo, tapat ang Diyos sa buhay ko. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, minsan, maraming tao, no, minsan nag-promise na sa atin at aminin nyo na marami minsan ay hindi naman nakatupad sa kanilang pangako. Kahit ako di ba? Lalo na pagdating sa time, sige, pupunta ako sa dami ba naman ng hinaharap ko na ngayon, di po ba? Amen. But you should remember, no, dapat unawaan nyo na ang Diyos natin ay hindi kailanman tayo bibiguin. Okay? People may fail us, no? Friends may leave us, no? Family may disappoint us, no? Pero alalahanin nyo palagi, remember that God is always faithful to us. Amen. Laging tapat ang Diyos. Sabi niya sa Deuteronomy 7 verse 9, sabi niya, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. Tapat ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sige nga, tingnan mo nga yung look back into your lives, no? Tingnan mo nga yung buhay mo dati. Tapos compare mo sa buhay mo ngayon. Amen. Amen. Diyan pa lang makikita mo na kung gaano katapat ang Panginoon. Kung uupo ka nga dyan sa isang tabi at titignan mo, amen, lilingon ka doon sa nakaraan mo, sigurado ako maya-maya umiiyak ka na. Bakit? Kasi ganun kabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen? Okay? We can testify that God has been faithful in our life. Maring may mga times, no, na akala natin hindi natin masosurvive, no? Okay, pero nag-provide si Lord. May mga times na akala natin hindi natin kaya, pero sinustain tayo ng Diyos. May mga times na akala natin hindi tayo magtatagumpay, pero sinamahan tayo at pinanagumpay ng Panginoon. Amen? Hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa matalino tayo, no? Hindi dahil sa masipag tayo, but because God is faithful. Amen? Amen? Okay, and we should always remember that, the faithfulness of God. Grabe, no? Tingnan niyo yung mga Israelites, no? Grabe, kahit na, di ba, sabi natin kanina dun sa point 1, di ba? After na hinati niya yung Red Sea, okay, nagreklamo pa rin sila. Then after that, nagpaulan siya ng mana. After that, nagpabukal siya ng tubig. Grabe, no? Even the Israelites keeps on complaining kahit na paulit-ulit silang magreklamo. Imagine, grabe, patuloy pa rin nagtatapat ang Panginoon. Amen po ba? Amen. And for sure sa iyo din. Amen. Naranasan mo rin yan. Na kahit na minsan, reklamo ka ng reklamo, pero si Lord tapat pa din. Amen. Our God is always faithful. And even in the times that we are not faithful, God is still faithful. Amen po ba yun? Amen. Grabe, no? Grabe yung kabutihan ng Diyos. Amen. Kaya nga hayaan natin, no, na patuloy nating i-honor si Lord palagi. Okay? If He is faithful, no, then we should also be faithful. Okay? Let us always remember His faithfulness, and we should also be faithful in our relationship with Him, in our ministry, in our family, in everything that we do that gives glory to Him. Amen. Alam niyo po, that same God, amen, kung ikaw man ay nasa season ngayon ng struggles, ikaw man ay nasa season ngayon ng grieving, ikaw man ay nasa season ngayon ng waiting, alam niyo po, yung Diyos na nagpaulan ng mana, naghati ng dagat, amen po ba? At nagpabukal ng tubig, even in the midst of the desert, alam niyo po ba? Siya pa rin yung Diyos na nararanasan natin. Wala. Siya pa rin yung Diyos na patuloy na
kasakasama natin ngayon. And He never changed. Kaya nga makakaasa tayo, di po ba? Makakaasa tayo na ang Diyos mananatili pa ring tapat sa buhay ng bawat isa. Kaya nga kung meron tayong mga pinagdadaanan, let us just focus on God. Amen. And do not focus on those circumstances because we know that we have a faithful God. Amen. Alam niyo po, yung difficulties natin ngayon, okay? Kahit dumadaan man tayo sa mga difficulties, hindi yun dapat maging dahilan para hindi natin mabigyang parangalan ang ating Panginoon. Bagkus mas maging daan yun para mas tayo lumapit sa Panginoon. And after that, kapag sa biyaya ng Panginoon, pagtagumpayan natin yun, magiging testimony yun sa buhay natin. Okay? Ang dapat lang natin gawin, we should trust Him, we should wait on Him, and we should keep on serving Him. Okay? Lagi nating alalahanin yung kanyang katapatan sa buhay natin. Nung mga panahon na halos wala ka nang makain, yung mga panahon na pinutulan ka na, amen po ba? Amen, yung mga panahon na halos yung mga bills mo, sunod-sunod na, yung kasakitan mo, pero look at you now, tignan mo yung sarili mo, amen po ba? Amen? Pinanagumpay ka ng Diyos at itinawid ka ng Diyos sa lahat ng iyon. Amen? Hindi pa ba sapat yon para lagi kang magbigay papuri sa Diyos? Amen? Dahil ang Diyos ay tapat palagi sa buhay mo. Amen? Kaya nga sa oras na ito, kapatid, bilang pangwakas no po, okay? Hayaan natin na lagi tayong magkaroon ng heart na laging ino-honor ang ating Panginoon. Okay? Let us honor Him every day. Amen? Let us not become people na yung mga tao na inaalala lang si Lord kapag panahon ng kagipitan. Amen? Pengi inoon, di po ba? We should always honor God. We should always seek God in time at all circumstances. Kung tayo man ay pinagpapala, nasa kaginhawaan, or in the difficult times, dapat lagi nating ino-honor ang Panginoon. I-honor natin siya every day in our worship, in our family, in our workplace, amen, sa ating church, no? In everything, in everywhere, in every place. Amen. Hayaan natin na lagi nating i-honor ang Panginoon. Lagi nating alalahanin yung kabutihan niya, amen, yung kanyang kahabagan, at yung kanyang katapatan. When we remember these things, no, honoring God becomes the natural response of our hearts. Amen. Kapag palagi natin yun, kapag ginagawa natin yun palagi, alam niyo po, hindi na natin siya kakailangan i-remind yung sarili natin, ay, kailangan ko na palang mag-pray, kailangan ko na palang mag-worship, kailangan ko na palang mag-devotion, no? It will be our lifestyle. It will come naturally. Amen. Yung pagiging merciful mo, magiging natural na lang sa'yo. Na kahit grabe kang asaktan ng mga tao sa paligid mo, ngumingiti ka na lang. Amen po ba? Amen. So hayaan natin noon, let us always remember His goodness, His mercy, and His faithfulness. Kaya purihin po ang ating Panginoon, nawa ay maging daluyan tayo, no? Kung paano tayo minahal ng Panginoon, kung paano siya naging mabuti, naging tapat, at naging mahabagin sa buhay ng bawat isa, nawa maging ganun din tayo sa iba. Amen po ba? Masyado nang puno ng hatred, ng galit, ng mga pangit na bagay, no? Pangit na aura at vibes, no? Yung mundo. Wag na tayong dumagdag. Amen. Bawasan natin yon at magbigay tayo, mag-spread tayo ng love, okay? Ng pag-ibig, pag-unawa, at pagpapatawad. Amen po ba? Kaya palakpan po natin ng Panginoon sa oras na ito. Let us always have the heart that honors God. Dahil po yung manalangin namin, Ama, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa bagay na itinuro mo po sa amin. Salamat, Panginoon. At patuloy, Lord, bigyan mo kami palagi ng puso na lagi kang binibigyang parangalan, Panginoon. Pinaparangalan ka, Panginoon. Tinataas sa buhay namin. Na even in the midst of our circumstances, Lord, sa mga panahon ng aming mga struggles, Lord God, dalangin namin, O Diyos, na palagi pa rin naming maalala ang kabutihan mo, ang kahabagan mo, at ang katapatan mo, Panginoon.
Salamat, Father God. Kaya mo i-bless mo ang lahat ng anak mong narito na nagpahalaga sa iyong salita. At anuman yung mga panalangin nila sa iyong harapan, Lord, according to your will, Lord God, tuloy na po kaming umaangkin ng katugunan. Salamat, Lord. Bless everyone. In Jesus' name, Amen. Glory to God po. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.